umaga mga mag-aaral. Bago kayo umupo sa inyong upuan, pulutin muna ang basura sa ilalim ng inyong upuan. Okay? Ngayon, may alintuntunin ako sa ating silid. Ngayon, pakibasa ang ating alintuntunin sa silid-aralan. Okay? Naintindihan ba ang ating alintuntunin? Okay, magaling. Okay. Ano nga ba ang tinalakay natin noong nakarang araw? Okay. Ngayon, may papagawa ako sa inyong mga katanungan. Ngayon, may pasasagutan ako sa inyo. Unang larawan. Ito ay isang napakaloob ng anyong tubig na maaaring sariwa o alat, mayaman sa biodiversity at maaring mag-iba ang hugis at sukat. Ano ito? Ito ay lawa. Sa pangalawa namang larawan ay ito ay mataas at matarik na anyong lupa, karaniwang taluktok at mas mataas kaysa nakapaligid na lugar. Ano ito? Okay? Ito ay bundok. Sa pangatlo namang larawan, ito ay mas mababa kaysa bundok. Ngunit, mas mataas pa rin kaysa kapatagan. Karaniwang itong may malumanay na dalisdis. Ito ay burol. Burol. Sa inyong palagay, ano nga ba ang ating paksang tatalakayin ngayon sa base sa inyong nasagutang mga katanungan? Ngayon, sa inyong palagay, ano nga ba ang paksang tatalakayin natin ngayong araw? Okay? Tama. Magaling ang inyong sagot. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa topografiya. Ano nga ba ang topografiya sa inyong palagay? Okay? Ang topografiya ay tumutukoy sa pisikal at katangian ng anyo. Ngayon, dadako tayo sa anyong tubig. Yan, pagkat mo. Pala tayo ngayon sa anyong lupa. Ang anyong lupa ay may bundok, burol, at kapatagan. Ngayon, una nating tatalakayin ay ang bundok. Ang katangian ng bundok ay mataas at matirik na anyong lupa. Karaniwang may taluktok at mas mataas kaysa mga nakapaligid na lugar. At pangalawa naman ay burol. Ngayon, ang burol naman ay mas mababa kaysa bundok. Ngunit, mataas pa rin kaysa kapatagan. Karaniwang itong may malumanay na dalisdis. Ngayon, pupunta naman tayo sa talambak. Ang talambak ay mababang lugar kaysa sa pagitan ng mga bundok o burol. Karaniwang may ilog o dumadaloy dito. Ang halimbawa nito ay ang lambak ng Cagayan de Oro. And next, pang-apat na anyong lupa. Ito ay kapatagan. Ang katangian ng kapatagan ay malawak at patag na lupa, karaniwang ginagamit sa pang-agrikultura. Ang halimbawa nito ay ang Central Luzon. Ang panglima ay ang pulo. Ang katangian ng pulo ay isang lupain na paligiran ng tubig. Maaaring malaki o maliit. Ang halimbawa nito ay ang pulo ng Luzon, pulo ng Mindanao. Okay? Ang panghuli naman sa anyong lupa ay ang disyerto. Ang katangian ng disyerto ay ang mababaw na lupa na may kaunting ulan at may halimbawa nito ay ang lambak ng Cagayan de Oro. And next, pang-apat na anyong lupa. Ito ay kapatagan. Ang katangian ng kapatagan ay malawak at patag na lupa, karaniwang ginagamit
sa pang-agrikultura. Ang halimbawa nito ay ang Central Luzon. Ang panglima ay ang pulo. Ang katangian ng pulo ay isang lupain na paligiran ng tubig. Maaaring malaki o maliit. Ang halimbawa nito ay ang pulo ng Luzon, pulo ng Mindanao. Okay? Ang panghuli naman sa anyong lupa ay ang disyerto. Ang katangian ng disyerto ay ang mababaw na lupa na may kaunting ulan at may matinding init. Madalas na may mga buhangin. At ang halimbawa nito ay disyerto ng Atacama. Next, dadako naman tayo sa anyong tubig. Una ay ang ilog. Ang katangian ng ilog ay dumadaloy na tubig na nagmula sa mga bundok at nauwi sa mga lawa o dagat. Malaga para sa irrigation at transportasyon. Ang halimbawa nito ay ang Ilog Pasig at ang Ilog Cagayan. Ang pangalawa naman ay ang lawa. Ang lawa ay napakaloob ng anyong tubig na maaaring sariwa o maalat, mayaman sa mga biodiversity at maaari pang mag-iba ang hugis at sukat. Ang pangatlo naman ay ang dagat. Ang dagat, malawak na anyong tubig na mas maalat kaysa lawa. Kadalasang naglaman ng buhay dagat at ginagamit para sa pangingisda. Yun ay ang dagat. Ang dagat ay ang dagat ng Sulu, dagat ng Celebes. Ang pang-apat ay ang karagatan. Ang karagatan naman ay pinakamalaking anyong tubig na mas malalim at mas malawak kaysa dagat. Madalasang nag-uugnay sa mga kontinente. Ang halimbawa ng karagatan ay ang Karagatang Pasipiko, Karagatang Atlantiko. Yun ay ang karagatan. Ang panglima naman ay estuaryo. Ang katangian ng estuaryo ay lugar kung saan ang ilog ay sumama sa dagat. May mayaman ito sa biodiversity at mahalaga para sa mga ekosistema. Ang halimbawa nito ay estuaryo ng Ilog Pasig. Ngayon, may katanungan ako sa inyo. Ano nga ba ang halaga sa topografiya sa inyong palagay? Okay? Ang topografiya ay mahalaga dahil ito ay tumutukoy sa mga katangian ng lupa at anyong tubig sa ating lugar. Yun lamang ang ating tatalakayin ngayon. May katanungan pa ba na? Ngayon, may katanungan pa ba kayo? Okay, wala na. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat.